Hey yo, what's up mga korikong? Topic po natin ngayon is about sahod. Sa 2024 po, tataas na po ang sahod ng mga factory worker, seasonal farm worker. Huwag natin isama ang shipbuilding kasi talagang mas mataas ang sahod nila. Ang rate po nila is mas mataas sa mga factory worker or mga taga seasonal farm worker. Above minimum wage po sila. Skilled worker po kasi sila. Ha? Sa 2024 ngayon, darating na January, tataas na po ang sahod. Kung dati po ang sahod is 2,10,581 or today po is December 26, ha? 85,318 pesos. Ang palitan, kumuha po ako sa SBI. Doon po ako nagpapadala. Then, tataas po siya ng 2,60,741. 1 month po yan, 209 hours. Yan po ang totoong sahod ng factory worker at ng seasonal farm worker. May nagsasabi, hindi totoo, hindi totoo, hindi totoo. Scam yan, scam. Gonggong. Anong scam? Yan po ang batas ng South Korea dito. Ha? Sa kaalaman po ng lahat, batas po dito sa South Korea is dapat masunod po ang labor rate na dapat ipasahod sa mga seasonal farm worker, factory worker, or kung anumang kahit Koreano. Patas po ang sahod, depende na lang sa employer kung mas mataas ang rate ng mga Koreano. Pero kung susumahin, parehas lang po yan dahil batas po dito sa South Korea yan. Ang 2024 salary increase is 2,060,741 or nasa 87,446 pesos. Ayun po. Ang palitan po ngayong araw na ito, ang 1 million Korean won is 42,434. So nagsasabing hindi po totoo. Paano hindi naging totoo? Batas po ito ng South Korea. Kaya naman hindi sumasahod ang ibang seasonal farm worker ng 85,000 dahil may mga broker ang bayan nila. But yung ibang bayan, kagaya ng Magalang, Silang Cavite, buong Pampanga na itong hindi ko sinabing lahat na sa Pampanga, Apalit, Magalang, San Luis, Pampanga, yan mga patas ang sahod. Itong Rosales, Pangasinan, tapos itong San Jose, Nueva Ecija, patas po ang sahod dyan. Sumunod ito pong Batangas na may sumasahod ng 130,000. Buo po nakukuha ang sahod. May kaltas po sila na lahat po ng seasonal farm worker kinakaltasan po ng food and accommodation na 20%. Pero hindi po lahat kinakaltasan. Yung iba po libre pa. Sa malas po ng mga seasonal farm worker na may broker, 45,000 na lang ang sinasahod. Kagaya ng sinabi ng isang vlog na isang nag-comment, 20,000 lang ang sinasahod. Yung iba pong bayan, ganyan po ang kalakaran. Nakipagsabwatan sila sa mga illegal brokers na Koreano. Kaya ganyan na lang po ang natitirang sahod. Ang katotohanan po is nasa 85,000 po talaga ang basic salary. Basic salary pa po yun na wala pa pong kaltas na 20% para sa food and accommodation. Tuloy po natin ang salary increase ng 2024. Ang per hour po is magiging 9,860 mula sa 9,580 dati. Ang 9,861 is nasa 418 pesos. Per hour lang po yan. Wala, per hour na regular hours. Kumbaga, mag-umpisa ka ng alas 8, matatapos ka ng alas 5. Ang break time po, hindi binabayaran dito. Nasa employer na po kung babayaran ang break time. Ngayon, kung umabot ka ng 209 hours, aabot po ng 2,060,740 ang sasahurin ninyo. Equivalent nun, ulitin ko, 87,446. Ang isang oras ng overtime pag lumagpas ka ng 8 hours na working period is 14,790 won.
Ang equivalent po nito sa peso is 627,000 pesos. 627 pesos per hour ng overtime. Kung ilan yung overtime nyo, maglista lagi kayo. Para kung magkaroon ng problema o reklamo sa lahat ng seasonal farm worker or even EPS worker, always maglista. Kung wala kayong mga bandic lock or yung mga fingerprint scan for time in and time out. Always maglista ng overtime at oras ng pasok. Yan yung malalaman. Night differential, may night differential po dito sa South Korea na 4,931. Equivalent po sa peso is 209 pesos per hour. Nagsisimula po mula na alas 9 hanggang alas 5 ng umaga. Ganun po. Ngayon, sumahod ka ng 2,60,740,000 won next year sa January po. Kumbaga, sasahurin to, 1 month po ang sahod dito Pondo, hindi naman sa pondohan. Kumbaga, may date din po. Kunyari, January, pumasok ka January 1, matatapos ng January 31 ba? Tama ba o mali? Sasahod ka po nun, pwedeng A5, pwedeng A10, pwedeng A25, depende sa employer po ninyo. Ngayon, kakaltasan nyo ng food and accommodation na 20%. Yung 87,000 na 2 million, wala pa pong overtime ito, papalo na lang po ng 69,956.8 pesos. Paano kung may overtime pa po? Yung ibang employer naman po, sumahod ng 2.5 million, ang ginagawa po, yung 2.5 million, dun kukuha ng 20%. Pangit po yun, mali po yun. Dapat dun lang sa basic salary kukuha ng 20% sa food and accommodation. Hindi po sa kabuo ang sahod. Dapat sa regular hours lang na 209 hours. 209 hours po ang basic regular hours po dito. Ganyan lang po dapat ang oras. Pero kung dito po sa South Korea, no work, no pay. Hindi porkit may pinirmahan kayong kontrata, na ganito ang sahod nyo, 2 million, isang buwan, ay hindi po. Kung pumasok ka, bayaran nyo. Kung hindi ka pumasok, hindi ba, bayaran yun. Ang same din po ang bayad ng holiday sa overtime pay. Kumbaga, compute nyo na lang po itong 14,791 ng 8 hours kung ilang oras kayo pumasok ng holiday pay. Ganon din po ang kwentahan ng overtime at ng holiday pay. Iisa lang po ang bayad niyan. Ang Sabado-Linggo po dito is overtime pay na ang ginagawa naman po ng mga may broker or yung ibang employer is 10,000 Korean won na lang po ang binabayad. Diyan yung masasabi na hindi totoo yung sinasahod ng mga seasonal farm worker na 85,000. Kasi nga may broker sila. Bakit ang ibang bayan umaabot ng 130k kagaya ng sa Batangas? Yung iba naman may broker kagaya nito sa Paete, Laguna, umabot naman siya ng 100,000 per month. May ibang mga broker na umaabot ng 100,000. Sa hindi naniniwala, hindi pa po nakarating dito yan. Chismis lang po yung nakuha nila sa mga may broker. Pero may sumasahod po dito ng 120,000, 130,000 bilang seasonal farm worker. Ang kawawa po, yung mga fix ang sahod na 35k lang. Meron pa nga pong umabot ng 20k lang. Totoo po yung comment na yun. Ayun po yung may mga broker. Kawawa po sila. Kaya kayong mga aplikante ng seasonal farm worker, bago papasukin ng broker ang bayan ninyo, unahan nyo na po silang puntahan ang mayor ninyo. Ipaalam nyo kay mayor. Makipag-ugnayan sa government agency ng South Korea like Korean Embassy. Tumawag sa Korean Embassy for more information. Yung mga kilala ko po is malalaki naman po ang kaltas. Yung iba naman po, wala ang kaltas ang sahod. Ang laki naman ng babayaran mo sa placement fee. Yung mga tinatawag na pagpoproseso, placement fee na nga. Yung iba naman po, nabayan na kaya nagiging 45k, 60k na lang, 50k na lang ang sahod.
Ha? Wala silang ginastos ni 5 para makaalis. Doon po kinuha ang doon po ikakaltas monthly sa sahod nila. Swerte yung ganon. Walang tubo. Pero yung iba po, tinutubuan, pati yung special extension na 3 months, bawat buwan ay kinikikila ng 12,000 isang buwan para sa special extension. Isang beses lang po magbayad niya, nasa 10,000 or 30,000 lang ang special extension. So hindi po nakakaalam, dalawa po ang klase ng visa ng seasonal farm worker. Isang C4 visa na may 3 months na kontrata at E8 visa na may 5 buwan na kontrata. Meron din pong umay-extend, depende sa amo, depende sa employer po yan sa sadyang name, kung extend kayo ng 1 month, 2 months, 3 months. Ayun po yung tinatawag na special extension. Hindi po lahat na-extend, pero yung mga na-extend, sana all. Ayan po ang katotohanan ng sahod sa South Korea. Hindi po scam yung pinopost ni Kurikong TV na hindi totoo yung 85,000. Totoo po yun. Kayo ang na-scam ng bayan ninyo. Ayun po ang katotohanan. Walang magpapaloko. Walang manluloko kung walang magpapaloko. Kaya ngayon pa lang, unahan nyo na. Bago pa kayo, puntahan ng mga broker dyan. Para buo ang sahod, walang kaltas, maliban sa food and accommodation. Yan lang po. Maraming salamat po.